Ayun, hanggang ngayon is waiting game pa rin tayo kay LeBron James. Wala pa ring team. And naglabas ng balitang wala siyang balak makipag-meeting sa mga NBA teams. Hindi niya haharapin ng face-to-face. At ang kanyang agent na si Rich Paul ang haharap sa mga NBA teams. Siya pa naman yung maraming post kaya nakakakuha rin tayo ng mga legit talaga eh. Nung nakaraan, nag-drawing pa siya sa whiteboard no? Kung di lang daw nag-champion yung Knicks, malamang dun na siya eh. Wala sa drawing board yung Warriors. Naku po. Pero ang malamang dito is contender yung kanyang pupuntahan. Hindi natin alam kung final year niya na ba to or what. Kasi condition pa rin eh. Tsaka he wants that 5th ring. Saan yung may mataas na chance na makuha yon? Is it the 76ers right now or the Cavs? Maybe the Wizards kasi ang hiling niya ay si Anthony Davis. Gusto niyang makasama ulit. Yun nga yung condition niya sa Warriors. Magsasign siya pag nakapag-trade yung Golden State for Anthony Davis. Kaso mukhang malabo kasi nagsabi na yung Wizards na hindi nila ito iti-trade. So kung mag-Wizards si Bron, papaldo tayo ng times 41. Diyan na lang para makapagtagay na kami. Kaya ba? Saan kaya talaga? Hulaan nyo nga dito sa comment section. Next, panibagong rumor para kay Kevin Durant. Ngayon naman ay Detroit Pistons. Nag-post pa nga ito sa IG na suot yung cap. Nagkakasama kasi sila lately ni Cade Cunningham, tapos pinupuri niya pa talaga to dati pa, which it kinda makes sense kasi 60-win team tapos kinapos lang sa playoffs kasi walang secondary shot creator. Lahat ng load napunta kay Cade. So what if may Durant last playoffs, 'di ba? Maybe iba yung naging outcome para sa Pistons last playoffs. Kahit 38 years old na siya this season is hindi pa rin naman bumababa yung laro niya. Yung availability na lang talaga yung concern. So, yung maganda dyan, kung mag-trade man sila for him is walang mabigat na asset na mawawala kasi nasa final year naman na siya ng contract eh. Then, free agent ulit siya sa summer ng 2027. High risk yung pagkuha sa kanya. Kaya, sugal talaga to para sa Pistons. Kaya ba, if kayo yung front office ng Detroit, would you make the move? And ano yung package for KD? Next, dahil sabi nga natin, mukhang lumalabo na yung LeBron to Warriors as meron silang plan B ngayon. DeMar DeRozan na winave ng Sacramento Kings. 37 years old na rin siya this season. Alam natin past his peak, pero steady pa rin naman with 18 points and 4 assists. Pwede naman talaga to eh. Depende sa contract. Kung papayag siya ng friendly deal, why not, diba? Pero kung big contract, wag na lang. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin silang mga free agency moves eh. Naaagawan pa ng players, Spencer with the Suns, si Post nasa Grizzlies na bukas if hindi nila mamamatch yung offer sheet. Sakto naman si DeRozan sa Warriors, ang laki ng area niya sa mid-post kapag naglalaro siya, 'di ba? Kasi nandiyan si Steph Curry. Kaya, yun nga lang, yung talagang wish natin is mag-sign siya ng friendly deal para hindi masakit sa cap space ng Warriors. So, what do you think, Warriors fans? Is it a good idea? Next, Nikola Jokic drop a massive statement para sa mga fans. Kasi, after ng laro niya sa FIBA is may nag-interview sa kanya about sa free agency. So, ang sagot niya, next year niya na lang daw parang po problemahin. Pero ang sure daw is he will play with the Nuggets for the rest of his life. Kung si Giannis ay na-fed up sa Bucks, Jokic promised the city. Hindi siya magsasign ngayon. Para next summer, ang projected contract is 5-year, $360 million deal. That is 72 million per year. Panis. That is 4.4 billion in Philippine pesos. And that's all for this video. Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.